investigation unit ninyo, task force. Yes, sir. I will verify on that, sir. But yun nga, sir, confirm nila na isang drug operation yung video. With respect to the video lang, sir. So, hindi rin naman kami basta makapagtanong sa kanila ng mga details, sir, kasi that's very confidential. Pero with this development, sir, I will coordinate with their head, Attorney Galicia, sir, para mabigyan ng linaw po ito. Please, please. Immediately. Thank you, thank you. Thank you very much, Please. Mr. Tuloy mo. Tsaka sir, nung April 19 po, ang dami po niyang minessage na na naghahanap po siya ng drugs. Ang dami po niyang minessage sa messenger niya na naghahanap po siya ng drugs. Sino nagme-message? Yung FB po ni John Ber Francisco. John Ber Francisco? Opo, tapos po, wala po siyang, wala pong kumakagat sa kanya kasi hindi naman po ganun yung linya niya. Walang maniniwala sa kanya. Then meron pong isa na... So ibig sabihin, ano tingin mo doon? Hindi ko po alam kasi nung time po noon, sabi po sa akin. Missing na siya that time, ha? Missing na po siya noon. Habang missing siya, naghanap siya ng drugs through his Opo, April Facebook. 19. Opo, through messenger niya. So kung ako pulis ako, madali ko lang sabihin na ginamit ng mga tao naghawak sa kanya ngayon yung kanyang account para palabasin na involved siya sa drugs, na naghahanap siya ng drugs. Yes. Yan ako simple ko lang yan. Yung tao na may hawak sa kanya while he's missing, ang gumagamit ng kanyang account para palabasin na he's into drugs. Opo. Tapos po, may video po siya na naghahanap po siya ng drugs. Tapos yung mata po niya doon, parang galing siya sa iyak. Sobrang balisa niya po. May video po siya doon, na-videoan po siya nung sinend po sa akin ng, marami na po kasi nung time po kasi na ako ng missing siya. Ang dami na nag-send sa akin na mga video po, tsaka mga message na naghahanap daw po si John Ber ng drugs. Na, may mga screenshot po ako noon. Tapos po, nung last na message... Ilang years na kayo nagsama? 2 years na po. 2 years? Opo. Sa 2 years yung pagsasama, obserbahan mo ba siya na gumagamit ng drugs? Hindi po. Hindi po. Wala pong gano'n. Never po. Sigurado ka? Opo, promise po. Hindi ka pwede magsinungaling dito, Opo, never po talaga. Okay. Matagal na po kami. Naghihiwalay lang po talaga kami. Tapos, magbabalikan lang kami. Pero, never po talaga. Never po. Sige, tuloy mo. Tapos, nung April 19 po na siya sa mga message namin na nagme-message sa akin. Nung April 20, doon ko lang po nalaman na nga po siya, na nadukot na daw po siya. Tapos, neto na po, nung inasikaso na po kami ng NBI lahat ng mga nadukutan na family, tinulungan po kami ng NBI. Nakuha po nila yung 2 asset noon. Nakuha ko din po doon yung relo ni Daddy. Pero yung relo po ngayon ni John Ber is nasa pangangalaga po ng NBI. So, nasaan itong 2 ngayon na asset ng NBI? Nakakulong, sabi po sa akin ng NBI, nakakulong po daw ngayon, pero hindi po sa kaso na nandukot sila. Kasong drugs? Opo, yung kaso po ata sa kanila, drugs. Pero inaamin nila na... Opo, inamin po nila. Kasama sila sa pagdukot? Yes po. Inamin po kasama nila? Mga taga-RDEU daw po. Ha? RDEU daw po. RDEU ng? Camp Bagong Diwa daw po. Camp Bagong Diwa? Opo. Inamin po din. This is in CRPO. CRPO, di ba? RDEU ng CRPO. Ay, ang mahirap dyan kasi, alam mo, kagaya nung kanina, ginagamit pangalan NBI. Ngayon, ginagamit ng pangalan RDEO. To mislead the investigation ba? Mahirap ito. Pero kung ma-confirm natin na legitimate anti-drug operation ito, pero NBI, baka nga RDEO. It depends. Kaya, part of your investigation ito. Yes, sir. Sige, tuloy. Tapos ayun na po, sabi po nung NBI sa amin is nakakulong sila pero hindi po about sa kaso nila na pandudukot. Marami na po silang dinudukot. Nagsalaysay din po doon yung 2 nakuha ng NBI na asset na simula unang dinukot nila hanggang sa dulo na dinukot nila. Nakausap mo yung mga relatives nung ibang nadukot nila? Yes po, kasama ko po sila lagi. Ano sila? Ano yung mga biktima na nadukot?
Ano po, yung iba, sinabi, ano daw, marijuana, drugs, ganun. Ano? Sa mga marijuana daw po, Ano? yung iba po, yung mga case po nila, sinasabi daw is marijuana, drugs, ganun po. Drugs. Opo. Hindi Pero, kasama sa isabong. hindi po. Hindi. Hindi po. Drugs, marijuana. Mm-mm. Sige. Tapos, ayun po, nung time na po na, ano, edi pinaano na po namin sa NBA lahat ng, ano, lahat po ng mga nangyayari. Inano na po namin sa NBI lahat. Tapos, nag-aantay na lang po kami ng update. Tapos, nung sabi po ni Mama, sabihin ko na daw po dito, sa mother ni John Burr na, yung about sa case ni John Burr. Okay. May idea ka kung saan nakakulong yung dalawa na asset ng NBI? Alam po nila, sir, nila sa NBI. Attorney, Tas- please, tulungan nyo kami dito ha. Alam po nila. Malukit dito saan itong dalawang tao. Yes, sir. I promise this body, sir, that I will update you ASAP. Hindi lang po ako makakomment dahil that's an active case being investigated by the Task Force Anti-Illegal Drugs. Thank you, sir. Thank you. Ano pa? Ano pang... Kasi sir, matatanggap ko pa po kung totoo po talagang nagda-drugs yun or nagbebenta. Hindi po Hindi naman po talaga Kaya pinupush ko po yung case niya before na na nasali daw po siya doon. Hindi po talaga yun siya nagaganon. Kahit saan wala po siyang record. Kaya ano lang po talaga yung work niya sa online sabong lang po talaga. Online sabong. Opo. May Yung- kaso siya doon? Wala po. Yung work niya lang po, online Yung work sabong niya. po talaga. Wala po siyang history ng case na may drugs or wala po. Thank you. Siya DJ. Yung may sinasabi siya dito sa kanyang affidavit na meron daw mga coordination papers yung RDEO doon sa Mikawayan Police Station sa pagkandak ng operation against dito sa kay Janber apelido Janber Francisco po. Janber Francisco. Please ipaproduce nyo itong mga coordination papers na ito. Yes, sir. We will coordinate with Meycauayan City Police Station, sir, and to secure those documents, sir. Thank you. Salamat. Thank you po. Ano pa? Meron ka pa sabihin? Wala na po. So that's all. Opo. Maraming salamat ha. Thank you po. Thank you. Thank you, attorney. So, Kumsek, Thank you, sir. from here, saan ka? Case number 5. Meron, sino yung mga paupuin niyo muna? Santa Cruz, Laguna, 11 May 2021. Ito yung kaso na may nakasibat at sinabi na sibat na kayo dahil na-hold kami dito. Nasaan na yung mga nakasibat? Mabilisan mo. Kevin Morris Jordan, Paul Pascual, Dondon Caltisen, Jeffrey Santiago alias Ipi, Jericho Ignacio, Gerald Ignacio, Lowell Oropesa. Yung tatlo po siguro munang nakauwi. Mag-swear-in ka muna kayo, swear muna ka. Tayo pong lahat, salamat po. Pakitaas po yung kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Sige po, makakaupo na po kayo. Sige, sinong gusto mauna magsalita?
Jeffrey Santiago o Gerald Santiago? Magkapatid kayong dalawa? Ay, Ignacio pala sa Santiago. So, mauna muna ito. Ignacio. Okay, go ahead po. Ako po si Gerald Ignacio na kasama po nung mga nawawala na sina Kel Daniel Boal, Glenn Hermar, Buddy, Mark Joseph Ignacio, tsaka si Roy po. May 11 po, nag-aya po si Kel Daniel na para po magsabong sa Santa Cruz, Laguna po. Noong Mayo 11 po. Pumunta po si Glenn Hermar po sa compound po namin ng mga 9 a.m. po ng umaga. Tapos po, sumunod po yung pinsan ko pong si Mark Joseph Ignacio po, na dumating po doon sa compound po namin. Sumunod na po dumating po si Kiel Daniel po. Tapos po, kaya po silang pumunta ng Santa Cruz, Laguna po. Ngunit po, wala po silang makasama para po pumasok po sa loob ng sabungan po. Kaya po, yung Mark Joseph po, tinawagan po si alias Buddy po, tsaka si Roy po para sumama po sa loob ng sabungan po. Kami naman pong tatlo nila, Lowell Oropesa, tsaka Jericho Rosales, inaya rin po na sumama po para sa kanila. Kaya po kami nasama nung araw po na yon. Doon po kasi sa compound na yun, doon po kami nakatira eh. Okay. Tapos po, bumiyahin na po kami sa papuntang Santa Cruz, Laguna. Dinaanan po namin po si alias Buddy po, papuntang Santa Cruz, Laguna. Tapos habang bumabiyahin na po kami, papuntang Laguna, hindi po namin alam kung saan po yung sabungan ng Santa Cruz, Laguna, cockpit po. Si alias Moy Moy po, may tinatawagan na nandun po sa Santa Cruz, Laguna na naglaban po ng manok para malaman po kung saan po yung sabungan po sa Santa Cruz, Laguna. Si ano po yun? Yung Don po. Yung Don Catays po. Tinawagan niya po kasi daw po, naglaban daw po doon yan sa sabungan. Sino tinawagan? Si Don po. Ni Kiel Daniel po. Don? Opo. Sino Don? Yung Don Catays po. Ah, ikaw? Opo. Okay. Tapos po, nakarating po kami sa Santa Cruz, Laguna cockpit po ng bandang 3 p.m. na po ng hapon. Pagdating po namin doon, bumaba po kami. Sabi ni Kiel Daniel, kumain muna daw po kami ng lunch. Pagdating po namin po doon sa karindira po sa labas. Habang kumakain po kami, kausap po ni Kiel Daniel si Don po, tsaka si Morris po. Tapos si Jeffrey po. Yun po, habang kumakain po kami, hindi ko na po alam kung ano po yung pinag-uusapan po nila. Tapos po, habang kumakain kami, pagkatapos po namin kumain, pinapunta po kami ni Moy Moy doon sa loob ng kubo. Yun po, hindi ko na po alam kung ano po yung sitwasyon po. Tapos po, sa kubo po yun eh. Sa labas po ng sabungan po yun eh. Sa labas po. Tapos po, yung mga bandang alas 5, pumasok na po sila Glenn Hermar, sila Mark Joseph, si Buddy, tsaka si Roy po, sa loob po ng sabungan. Kami pong tatlo, naiwan po sa kubo po ni Jericho, tsaka ni Lowell Oropesa po, sa labas po ng kubo. Yung 5 po namin kasama, pumasok po sa pinakaloob ng sabungan po. Kami po, sa labas lang po. Kasi nga po, utusan kami po pag kailangan po nila ng pagkain. Tapos po, nung mga bandang 7 p.m. po ng gabi, lumabas po si Kiel Daniel, pumasok po sa kubo namin lumabas po ng sabungan po, pumasok po ng kubo po namin. Sabi po niya, tinawag niya si Jericho na samahan daw bumili po ng pagkain. Tapos po, maya-maya, si Jericho naman daw po, bumalik po ng kubo. Kinuwento niya na may penalty daw po yung manok. Kinuwento niya po sa amin dalawa ni Lowell kasi po kami po yung naiwan na sa kubong dalawa. Bumalik po na may penalty daw po o bad weight po ata yung manok. Sabi niya, nagbayad daw si Kiel Daniel ng 3,000 multa po ata.
Tapos yun po, di ko na po alam